Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po. Nagbabalik po inyong lingkod, Deo Durano TV 2.0. So, komentaryon lang po natin itong privilege speech po yata ito ni Lacson, na ang sabi niya, totoo daw po yung 100 billion insertion. Pero, ginamit lang daw po ang pangalan ni BBM, mga kababayan. Ewan ko kung diversionary tactic na naman ito ni Pampilo Lacson para mailayo kay BBM ang 100 billion, mga kababayan. Kasi sa pagkaalala ko, yung sinabi ni Saldico, tinawagan, nag-meeting si Yusek Bersamin at DBM Secretary Pangandaman at si BBM. Ang sabi daw di umano ni BBM kay Pangandaman, mag-insert ng 100 billion. Ngayon, sinabi ni Pangandaman ngayon doon sa kay Saldico. Ang unang ginawa ni Saldico, kinonfirm niya muna kay Yusek Bersamin. Ngayon, pagdating naman, pag-confirm ni Yusek Bersamin na totoo yan, ang sabi ng presidente, mag-insert daw ng 100 billion. Kinonfirm na naman ulit ni Saldico kay Martin Romualdez sa Speaker of the House. Umagri din ang Speaker of the House. Ang sabi, the President wants, President gets. Yan po ang sinabi ng kagalang-galang na speaker. Ngayon, yung sinasabi po ngayon ni Ping Lacson, iba naman po ang sinasabi niya ngayon. Dinadivert niya po doon sa paggamit ng pangalan ni BBM nung dalawang undersecretary, di umano. Ayon po kay Ping Lacson. So, pakinggan lang po muna natin itong favorite song ng kagalang-galang na presidente ng ating bayan, Pilipinas, mga kababayan. Na walang iba kung hindi si BBM. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, 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 bangag. Yan po ang favorite song ng kagalang-galang na presidente. Yan po ang kanyang favorite song, mga kababayan. Tuligsain po natin ngayon ang mga kawatan sa gobyernong ito, lalong-lalo na yung nanunungkulan sa gobyerno, na walang ibang pinag-iisipan kung hindi paano kuhanin ang pera ng bayan, mga kababayan. So, pakinggan lang po natin itong report ng GMA7 regarding nga po doon sa privilege speech ni Pampilo Lacson, mga kababayan. Pakinggan po natin. Busisi sa 2025 national budget, kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na totoong may 100 bilyong pisong isiningit dito gaya ng ibinunyag ni dating Congressman Zaldico. Pero paglilinaw ni Lacson, mayroong mga opisyal na tila gumamit sa pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos para mapaikot si Ko. Nakatutok si Maki Pulido. Ang akusasyon ni dating Congressman Zaldico, 100 billion pesos ang pina-insert daw ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2025 General Appropriations Act nung panahong nasa BICAM na ang budget. At nung naaprubahan na raw ang budget, 25% o 25 billion pesos daw ang napunta kay Pangulong Marcos. Ang sabi ni Ko, dineliver ito sa North at South Forbes Park at sa Baez Aguado na malapit sa Malacanang. Matapos niyang busisiin ang 2025 national budget, sabi ni Senate President Pro Tem Ping Lacson, totoong may 100 billion peso insertion. Nakita rin daw ito ni Senator Win Gatchalian, ang chairman ng Committee on Finance.
Pero nang kinausap daw ni Lacson si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ukol dito, sabi ni Bernardo, ginamit lang ng ilang opisyal ang pangalan ng Pangulo para mapaikot si Ko. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, no, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertion sa 100 billion. Now, Yusek Trigib Olaybar. Other personalities. Si Undersecretary Adrian Bersamin ng Presidential Legislative Liaison Office ay apo ni Executive Secretary Lucas Bersamin, habang Undersecretary sa Department of Education si Trigib Olaybar. Pare-pareho silang nag-resign kahapon. Sabi ni Lacson, sa breakdown ni Bernardo, 81 billion ng 100 billion napunta sa DPWH. Ang iba napunta sa iba't ibang ahensya. Sa 81 billion, 52 billion ito si Bernardo raw ang humawak ng pondo. 8 billion pesos umano ang kabuuang halaga ng kickback na dineliver ni Bernardo kay Olaybar. 1 billion pesos naman kay dating DPWH Secretary Manny Bonoan. At least 10 deliveries. The modus that yung arrangement nila is may tigisa silang armored van. Yan, putulin lang muna natin mga kababayan. Kasi nga po, ang sinabi niya yung Olaybar, Yusek Bersamin, at Ngayon po, ang pinagtataka ko po, para pong dinadivert niya yung issue doon sa... Kasi sa testimonya po ni Saldico, mga kababayan, tandaan po natin, nagaling sa bahay ni Saldico yung pera, dineliver sa bahay ni Romales, north at south ng Forbes Park, at yung deliver din sa Malacanang. May sinabi ba si Saldico kung sinong tumanggap ng pera? Ang bahay ni Romualdez yung pinagdalan, ibig sabihin, si Romualdez ang nandoon, mga kababayan. Diba po? Wala yung mga under-USIC secretary na yan, Carvajal o Bersamin. Diba po? Kasi, kung doon naman sa Malacanang, may sinabi ba si Saldico kung sino ang tumanggap ng pera? Pag sinabing Malacanang, alam na natin kung sino yung tao sa Malacanang. Diba po? Bakit ngayon, tinitwist ni Lacson na pinapalabas niya na ginagamit ang pangalan ni Presidente ng dalawang undersecretary na ito? Kung ako po halimbawa lang po ito, mga kababayan, kung ako po ba si Saldico, papayag po ba ako na ibibigay ko yung pera doon sa undersecretary? Ay abot kamay ko naman ang Presidente. At sinisigurado ako, may telepono po si Saldico sa Presidente. Di ba po, mga kababayan? Wala pong sinabi si Saldico kung sino ang nag-receive ng pera. Bakit si Lacson, siguradong-sigurado siya na itong dalawang ito ang nag-receive ng pera? Dahil sa testimonya ni Bernardo? Tandaan po natin, ang ayon din kay Saldico, hindi daw po 21 billion ang nakuha ng dineliver nila Alcantara. Ayon kay Saldico is 56 billion SOP ni BBM, mga kababayan. Di umano, ayon po yan kay Saldico, mga kababayan. Ngayon po, ito si Lacson, pinipilit po niyang itwist yung kwento, papalayo kay BBM naman. Ano kaya ang makukuha ni Lacson dito, mga kababayan? Kasi nga po, tandaan po natin na ang nag-uusap po, yung DBM Secretary na si Pangandaman, Yusek Bersamin, na apo di umano ni Secretary Bersamin. Ngayon, alam naman natin, yung tatlo na yan nag-resign. Dahil pinapalabas ngayon ni Lacson, si Bersamin daw ang nag-order kung sino yung Executive Secretary na si Bersamin, tinatanong siya kung kanino mapupunta yung natitirang pera ni Bernardo.
Ang sabi ni Lacson, di umano, ay siya na daw po bahala. Basta masasama yan dyan sa proyekto. Yan ang sabi daw. Ituloy lang po natin si Pampilo Lacson, mga kababayan. May armored van si Yusek Olaybar, may armored van siya, magpapark sa basement ng Diamond Hotel, darating yung van driven by Olaybar, and possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly along with Adrian Bersamin. Bakante yung armored van, ipapark, idadrab yung isang van na puno ng pera. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot pa raw ng Yan mga kababayan, wala namang nabanggit dyan sa hearing na mayroong alam ni Bernardo kung paano nagkaroon ng palitan ng pera sa armor van. Wala po yung nababanggit doon, mga kababayan. Kasi sinubaybayan ko po yung hearing na yan. Hindi ko lang po alam kung sino nagsalita dyan. Pero ang alam ko, wala namang sinasabi si Bernardo na mayroong 2 armor van na nagpalitan. Doon nilagay ang isang pera, doon sa nilipat yung pera sa isang walang laman. Diba po? Masalimot po ito mga kababayan. Parang dinadivert na naman po ni Ping Lacson papalayo kay BBM ang issue na ito, mga kababayan. Dapat, para mapatunayan natin, patawag niya si Bersamin, yung 2. Sa sunod-sunod hearing niya, hindi nga natin alam kung kailan ang susunod na hearing, baka sa 1 taon na po yan, mga kababayan. Para masagot po nila yung mga akusasyon ni Pampilo Lacson. Di ba po? Pakinggan lang po muna natin itong isa naman na ni Ping Lacson regarding sa talumpati ni Amy Marcos, mga kababayan. Pakinggan lang po natin siya. No, cannot speculate. Pero sa tingin niyo, disappointed din ang sabihin ng Pilipino? Ako alam naramdaman ko nung napapanood ko yun. Naawa ko kay Pangulo. Hindi ko siya kamag-anak. Hindi naman kami close. ng 2 billion ng isang... Naramdaman ko unang-una bilang sa Pilipino, naawa ko sa kanya. Imagine the pain that he was undergoing, watching his own sister, lambasting him like that. Sabihin din, ganun din sa tingin niyo, sir, ang feeling ng ating mga kababayan? Kayo, ano feeling niyo? Sir, will it Tanungin ko kayo, anong naramdaman niyo? Kung may kapatid kayong gano'n, na pumunta sa Luneta Grandstand, at ginanong kayo, ano mag-araramdaman niyo? will it cause instability na yung buong first I don't want to speculate. Yan po mga kababayan, aawa daw po siya sa ating presidente. Kung ako po yung kapatid, dapat lang po yun, isasabihin ko kasi hindi na po nakikinig si BBM kay Amy. Ilang beses na po niyang sinasabi, magbago ka. Hanggang sa nakiusap siya, napakasalan na lang si BBM para ni Lisa, para makuha na yung pagbabago totally ni BBM. Ang sabi, nagbago na. Pero nababalitaan niya, gumagamit pa rin na ipinagbabawal na droga. Paulit-ulit na ganun. Kung akong kapatid, mapupuno ako. Dahil hindi na siya nakikinig, dumarating na sa punto na hindi na sila nag-uusap. Ayon mismo kay Amy Marcos yan. Kaya niya, sa bigat ng kalooban niya, sa pagmamahal niya sa kapatid niya, kaya niya nasabi yan. Hindi ba pwedeng pagmamahal yon sa isang kapatid? Kasi po, kaya siguro sinabi na ni Amy in front of many people, thousand people, dahil sa bigat ng kalooban niya, pati bayan nadadamay na sa ginagawa ng kanyang kapatid. Ayon mismo kay Amy, lahat ng nakapalibot ngayon kay BBM, ginagamit siya. Kaya siya nagsasalita doon. Ikaw, Ping, naawa ka ba sa mga taong biktima ng flood control? Nagagawa mo ba magsalita diyan? Kawawa naman itong mga taong ito. Naawa ka ba? Nakakapagsalita ka ba? Hindi ka naawa dun sa daang namatay sa baha sa Cebu, na wala nang ari-arian, mga sasakyan na lumulutang sa baha, naawa ka ba sa kanila, Mr. Ping Lacson? Yun lang po ang tanong ko, Ping Lacson. Tanong lang po ito, sir. Kasi nga po, naawa ka sa isang tao na ang daming akusasyon, gumagamit ng droga, di umano, ayon kay Amy Marcos,
nag-insert ng 100 bilyon ayon kay Saldico, di umano, pero kinaawaan mo. Hindi ka ba naaawa sa biktima ng mga flood control, sir? Mr. Senador Pampilo Lacson? Nawala ng mga ari-arian, namatayan ng mga ari-arian na hindi nila mapapakinabangan na negosyo, mga piggery, lumulutang sa bahay yung baboy. Naawa ka ba sa kanila, sir?